Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating ka-road trip. Meron tayong reaction video dito kala Senator Bato de la Rosa at sa mga pulis na mga pulis na bumaril sa binatilyo, humarap na sa Senado. Ayan na, parang tuta sila, di makasagot sa mga natin senator. Ayan, panoorin po natin lalo na kay Rapi Tulfo. Ay panoorin po natin ang mga detalye. At don't forget to subscribe this channel, Road Trip, sa ganitong reaction video and personal vlog. At maraming salamat sa inyong lahat. And no further ado, at let's watch it. Let's go. The death of Gerhard Jimboy Baltasar last August 2, 2023. Can we have the names of the 6 suspects from the PNP? Police PEMS Roberto Balais Jr., PSSG Jerry Maliban, PSSG Antonio Bugayong Jr., PSSG Nico Pines Esquilo, PCPL Edmark Jake Blanco, and Patrolman Benedict Mangada. These policemen are the suspects at sila po na-inquest na. Ang pinagtataka ko, bakit naka-uniforme pa rin sila, hindi po sila naka-uniforme pampreso. Kasi na akin pong na-observe, pag may mga suspect dito na pinapatawag natin, nakapang-uniforme sila. So these gentlemen here, I wouldn't even call them gentlemen now, these people here, it seems to me that they're being given preferential treatment just because they're men in uniform. Bibigyan natin sila ng magandang treatment. Dapat ito naka-uniforme pampreso. Si Jimboy ay 17 anyos na binatilyo na napatay noong ikalawang araw ng Agosto bandang 1:00 ng hapon habang siya ay nag-aayos ng kanyang bangka kasama ang kanyang kaibigan. Sa mga naulila ni Jimboy, ako po ay taos-pusong nakikiramay sa inyong lahat. Bilang isa ring magulang, batid ko na wala ng mas masakit pa sa pait na dulot ng pagkamatay ng isang anak. Alam ko pong mas mahihirapan tayong tanggapin ang pagkawala ni Jimboy kung ito ay dahil sa kapabayaan ng mga taong nanumpang protektahan at pagsilbihan ang bawat Pilipino. Si Jimboy na nananahimik at naghahanda ng panghanap buhay, itinuring na agad, nakahinahinala at pinaulanan ng bala. 6 versus 1 according to reports. Aba, ano pong akala nyo sa mamamayan? Pang target practice? Nakalimutan nyo na agad lahat ng training nyo sa de-escalation tactics. At wala man lang po ba sa buong team ang nagsabi ba na maghinay-hinay? Mga sir, you are supposed to preserve life, not take it. Anong masyadong kahina-hinala, suspicious o threatening sa pag-ayos, paglilinis ng bangka na kinailangang mga miyembro pa ng SWAT at intelligence service ang re-responde sa isang 17 anyos na wala namang kadaladalang armas? At pagkatapos nyong pagbabarilin, iniwan nyo ang katawan ng biktima nalabag sa mga alituntunin ng PNP. Huwag kayo hiyang makita yung mukha ninyo. Bakit makasalanan kayo? Bakit kayo mahiya? Mahihain po sila. Ha? Mahihain sila pero makapal ang mukha pag pumatay. You hold your heads up high. Huwag yung payuko kayo. Naka-uniforme pa naman kayo. Before you proceed, General Gapas, nabanggit mo, General Sermonia, that was a case of mistaken identity. Alam mo, kahit na hindi mistaken identity yun, kahit na real identity yun ng suspect,
Marami pa rin pananagutan doon. Kahit na suspect yan, kahit na tumakbo yung suspect na yan, dapat bang barilin? Di ba? Your Honor, yung pong victim po ay hindi po namin nakita. Paano siya nabaril kung hindi siya nakita? Siya nabaril. Your Honor, baril po ay patungo po sa tubig. Kaya nga, so binaril nyo kasi sa akala nyo siya yung suspect. So gaano kalayo yung victim ninyo at saka yung mga pulis ninyo? Gaano kalayo ang distansya? Your Honor, hindi po namin nakita yung victim. Pero mula po dun sa... Hindi nga yung distansya and then kung saan nakatayo yung mga pulis ninyo na nagbaril sa tubig, sabi mo. Nakita ko po, Your Honor, mula po mga humigit kumulang 10 to 15 meters po. 10 to 15 meters. So doon yung pala masasabi na magkahawig yung victim at saka yung suspect sa ganong kalayo. Malalaman yun agad kung magkahawig yung not far? 15 meters? Hindi po, Your Honor. Saka sino nagbigay ng order na barilin mo yung tubig? Wala pong nagbigay ng order na bumaril sa tubig. At saka Mr. Wala nagbigay ng order. Ibigay ng tubig. Sabi nyo lang, sino yung bumaril sa tubig? Meron pong bumaril sa tubig. Nauna po isa sa mga 6 po. Sino? Nauna pong pumutok po si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po. Ikaw, hindi mo indara? Hindi mo siya hindi mo ito? Magbaril? Your Honor, after ko pong marinig at makita po agad po ako sumigaw na huwag kayong magpaputok. Nagsabi ka? Yes, Your Honor. Kasi ito si Maliban, na-dismiss na ito eh. Dapat alamin natin sino nag-stay sa kanya. Bakit pa nabigyan ng pagkakataon ito na maging pulis muli? Dismiss from service na ito eh. Maliban, ang kaso mo, bakit kayo dismiss? Yung kaso nga, Robbery extortion po. Robbery extortion. Alam kong dahilan kung bakit siya ay ni-reinstate dahil yung kanyang kaso ay hindi rape, hindi pambubugbog, kundi robbery extortion. Ibig sabihin, magaling mag-produce ng pera ito. Kung sino man nag-reinstate dito at ginawa itong operatiba, pinakikinabangan to. Kasi dismiss ka ha? Na-dismiss ka? Tapos na-reinstate? Hindi po. Pala si MR. Hindi po yung Ano pa lang? naka-MR po ako, Your Honor. Hindi nga. Ang status ba? Na-dismiss ka? Na-reinstate? Hindi. Hindi po, Your Honor. So ano? Under suspension? Naka-MR po, naka-MR po ako, Your Honor. Naka-MR ka? Eh paano ka? Anong basis ng MR mo? Ano nga ang status mo? Bakit ka nag-MR? Ang ibig sabihin? Dismiss ka? Dismiss po ako ng 2020, Your Honor. Na-dismiss po ako 2020. Ay, dismiss nga eh! Ayaw mong sumagot ka agad. Dismiss ka pala. Para mga tuta nga, Yes, hindi Your mo Honor. nasagot. Anong basihan ng MR? Ibig sabihin ni Chief, anong basihan ng MR mo? Wala pong ebidensya sa amin, Your Honor. Mr. Chair. Anong ebidensya? May pinakitang ebidensya kaya ka na-dismiss ikaw naman. Kaya ka na-dismiss because there was evidence against you, overwhelming evidence so to speak. Ngayon nag-MR ka, meron ka bang additional evidence pinakita na para mabaliktad yung ebidensya na presenta against you? Meron po, Your Honor, yung sa kriminal po, Your Honor, dismiss po yung kaso sa akin, Your Honor. Ito ay magaling maghanap ng pera. Mangikil, mang-extort, mang-hold up, etc. etc. Pera robbery extortion. Kaya kung sino man ang nag-reinstate nito, sinadya at kinuha siya para pakinabangan, para Patanggalin pagkakitaan. pagka-pulis-uli yan. Yun lang po yun. Yun ang kalakaran. Hindi naman lahat, pero sa karamihan, sa aking experience, gano'n nangyari. Yung mga tirador, kung tawagin, or asset, pinapaganda pa nila, kumuha ng asset, yung mga lukulukong opisyal din, para meron silang tirador na pagkakitaan. Your Honor, wala po akong nakita na tumalon po doon sa... Nagpapagawa siya, di ba? Nakuha naman kayo sa tubig, di ba? Nagpapagawa shot kayo. So, nung mag-warning shot kayo, nag-verbag siya, o pag-warning shot, tinamaan siya, kaya siya nahulog. Paano siya napunta sa tubig from the bangka? Hindi nga po natin nakita, Your Honor, na may tumalon sa bangka. Ang nakita lang po namin yung nag-iisang tao na si Sunny Boy. Nakita mo na sa tubig na. Wala po kami nakita nasa tubig po. Paano kang kasang tulis? Sino doon Sunny Boy? Sandali, Senator. Sunny Boy? Sino si Sunny Boy? Si Sunny Boy po yung witness po na nakita ron po sa bangka po.
Kaya, so paano nagpunta sa tubig si Jimboy, si Sanaboy yung pinakita niya, tapos sabi mo, kamukha ni Jimboy si Sanaboy, si Jimboy, yung suspect nyo, kakalito ka, Colonel ka ba, Captain? Sanaboy, tapos mo Jimboy, sabi mo, hindi nakita si Jimboy, si Sanaboy lang, tapos sabi mo, si Jimboy, at saka yung suspect nyo, si Bolivar, magkamukha. Pinaglolo ko lang kayo niyan. Your Honor, base lang po sa picture, ilan po ang Teka muna, ipit ka na rito eh. Sabi mo, kasi sabi, wala mo si Bolivar. Tapos ngayon, kanina, namataan niya itong si Jimboy. Kaya nga, pinagtamalan niya, mistaken identity. Wala yung sabi mo, hindi mo nakita si Jimboy. Ang kita ni Sanaboy. Ipito mo kami. Ikaw lang na nito, hindi kami. Yung nakita po sa bangka po ay si Sunnyboy po. Paano sa pinapagapirma sa ilog? Paano sa kinumpulta niya sa identity? Kasi yan sabi mo, mistaken identity. So, when you say mistaken identity, kinumpulta niya siya, pero mali pa ng pagkakomparative mo sa kanya. At sabi mo kanina, magkamukha sila. Pinito sa kamukha sila. So ngayon, wala si Jimboy sa picture. Saan si Jimboy? Saan galing yun? Galing sa langit? Nahulog sa tubig? Hindi ko po talaga nakita ang may tumalon po sa bangka, Your Honor. Paano nagpunta sa tubig mo, Captain? Paano nagpunta sa tubig sa Jimboy? Sinabi po ni Sunnyboy po na tumalon daw po ang kanyang kasama. So, ibig sabihin, lumawag si Jimboy, tapos hello, ako si Jimboy, babalin ka na, nangyari siya, ganun ba nangyari? Hindi po, Your Honor. Kaya, paano nagpunta? Mr. Chair, ano na yung pinagsabi nito? Kanina sabi niya, tinanong ko si Benita at saka si Jimboy magkamukha ba kasi mistaken identity. Sabi niya, magkamukha. Pagkituloy ito sabi, pwede. Tapos ngayon, sabi niya, wala siya nakita ni Jimboy. Ngayon, Jimboy na pinagpunta sa tubig. Ang nakita sa Sunnyboy. You're giving conflict statements. Ikaw ang nangito dito. Ikaw ang nangito dito. Nagpapaikot-ikot ka. Mr. Chair. Okay lang. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Captain, paano nyo na-identify yung nasa tubig? Your Honor, sinabi po ni Sunnyboy nung siya po ay mapalapit na sa amin at usap na namin na tumalon daw po yung kanyang kasama. Tapos, Senator Risa, nung tumalon na siya, saka ka nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jimboy, saka ka nagpaputok ng tubig. Your Honor, permission to talk. Yeah. I will clearance to sa pagkakasyon, Your Honor. Ay, nako. Ano ka, idol mo siya tayo? Ha? No, Your Honor. Kaya, tinanong kita, sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Your Honor, nasa fiscal na po yung kaso, Your Honor. So what? So what yung napis ka ng kaso nyo? Gusto maghinto ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo ginagawa? Nobody can stop our investigation. Pinaglolo ko lang kayo. Ano nang Supreme Court dyan? Hindi pwedeng gawin yung panangga, yung kaso na nakapay, yung subjudice role na yan, hindi na pwede makapigto sa komite hearing ng Senado. Kaya yung sinabi natin ng mo. Ayun, sabi ni Tutoy, ayun si sa tubig, tapos ito ang nagpaputo. In other words, Mr. Chair, hindi niyo nakita talaga pala kung magbabasa natin yung statement nitong kapitan, hindi niyo nakita si Jimboy. Nakita na lamang niya yung bang nasa tubig na. Kung sino man nasa tubig, hindi naman kilala. Basta pinaputokan niya. It will go by his statement. Diba? Sabi niya, wala kayo nakita ng panalin, wala kayo nakita ng Jimboy. Sabi na yung kaibigan ng Jimboy, Sunnyboy, tumalon sa tubig si Jimboy. Tama. Hindi na nakita na tumalon sa Jimboy, pero nasa tubig na si Jimboy. Nakita nila. Your Honor, doon po sa pinangyarihan po na yun, hindi po makikita si Jimboy na tumalon kasi po meron pong mataas. Sige na, okay. Nasa tubig na si Jimboy, tama? Mr. Chair, dahil po nagre-refuse sumagot ng tanong ng komiteng ito ng Senado, si Police Staff Sergeant Maliban, at nagbibigay ng bago-bago, nakakalito, at
halatang hindi pa makatotohanang sagot si Police Captain Carpio, I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in I second contempt. the motion. So there is A motion coming from Senator Risa Ontiveros to cite Police Staff Sergeant Jerry Maliban and Police Captain Mark Carpio in contempt. And duly seconded by Senator Rapi Tulfo. Any objection? Hearing none, Police Captain Joseph Carpio and Police Staff Sergeant Jerry Maliban are hereby cited in contempt. So ordered. Police operational procedure, marami mga lapses sila, nakita ko rito, kaya masama silang pulis. Mga bulok kayong itlog ng mga member ng PNP, nakakaya kayo. Pero again, hindi ko nila lahat, napakarami pa rin po mabubuting member ng PNP. Kaya lang sobrang tinding ginagawa naman ito, pati yung mga mababait na mamantsahan sa pinanggagawa ng mga to. Alright, yan ha. Panood natin ang ating ayan, mga pulis salarin sa pagkawala ng binatilyong si Jimboy. Ayan, umarap sa Senado. Mga senator, sumabog na sa galit. Ayan, maraming salamat sa inyong patnubay na Alright, ladies and gentlemen, faction selection. Rob Trip, at maraming salamat at see you again sa ating reaction video. And peace out. Salamat guys.